Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-71 na kabanata. Ang pag-anyaya kay Debbie para maging popstar. Hindi alam ni Alex kung ano ang iniisip ni Lisa at ng kanyang mga kapatid. Si Alex at Debbie ay masayang ipinagpapatuloy ang bawat araw. Pagkatapos ng isang linggo na paghahabol sa mga nakaligtaang klase, si Debbie ay medyo nakabawi na. May oras na siya para makasama si Alex. Ang kanilang schedule sa klase ay parehas bakante pagkatapos ng unang klase sa umaga. Tumawag si Alex kay Debbie para yayain ito na maglakad-lakad sa labas ng paligid ng university. Nagbigay ako sa nanay mo ng isa pang linggo sa Azalea Guest House para makapagpahinga siya ng husto. Minsan lang siya makapunta sa New York kaya bakit hindi siya mamasyal sa syudad, wika ni Alex, habang hawak-hawak ang kamay ni Debbie na naglalakad sa kahabaan ng eskinita sa labas ng campus. Ang puso ni Alex ay puno ng saya habang nakatingin sa magandang mukha ni Debbie habang kumakain ng ice cream. Hindi ko na siya nakikita nitong mga huling araw, baka nalilito na siya sa syudad dahil siya ay mag-isa, wika ni Debbie, habang mababakas ang pag-aalala sa mukha nito. Hindi dahil sa ayaw niya na makasama ang kanyang magulang. Ang nanay niya mismo ang nagsabi na mag-aral ka mabuti. Ayaw ni Carla Stonehill na maabala ang kanyang anak sa pag-aaral dahil lang sa pagbisita niya. Okay lang yun. Nagsabi na ako kay Mr. Sam Woodsworth na magpadala ng makakasama ng iyong magulang para sa pamamasyal. Marami ka talagang paraan para magawa ang mga bagay, wika ni Debbie. Naging komportable si Debbie dahil nalaman niyang inasikaso ni Alex ang mga bagay. Nagpadala ito ng makakasama ng kanyang nanay. Ang init ngayon, wika ni Alex, habang nakatingin kay Debbie. Hindi siya napapagod na tumingin kay Debbie. Mapaglaro nitong sinabi, "Pwede ba akong kumagat sa iyong ice cream?" "Sige, kaunti lang," sagot ni Debbie, habang nakatingin sa kanya si Alex. Nahihiya siya sa pagtingin ni Alex ng direkta, pero nararamdaman niyang masaya siya. Inilapit niya ang ice cream sa bibig ni Alex. "Ang sarap nito," wika ni Alex, habang nakangiti, at dahan-daang binuksan ang kanyang bibig. Habang hawak ni Debbie ang ice cream, nakita niya na sinimulang kainin ni Alex lahat. Natulala si Debbie at nagalit. Naubos ang ice cream ni Debbie, at ang apa na lang ang natira. Tumingin si Alex ng may nakakalokong ngiti, habang nilalasap ang ice cream sa bibig. "Alex," pagrereklamo ni Debbie. "Dapat nagtira ka, para sa akin. Nakakainis ka." "Debbie, bitawan mo ako," malambing na wika ni Alex. Binitawan rin ni Debbie ito, pagkatapos nilang magharutan. "Nagpaalam ako sa iyo, pumayag ka naman. Sabi mo okay lang." Tumingin si Debbie kay Alex, alam niyang nilalambing siya nito. Mabilis na umamin si Alex sa kanyang maling ginawa. Marahan niya itong niyakap, at sinabi, "Nagkamali ako, hindi dapat kita binibiro ng ganoon. Pakiusap, huwag ka nang magalit. Ibibili kita ng 2 ice cream sa susunod, 3 o kaya 4, okay na ba iyon?" Si Debbie ay natuwa sa mga narinig kay Alex, at hindi na napigilan pang tumawa. Nakakita si Alex ng dahilan, at oportunidad para mayakap si Debbie. At binigyan niya ito ng isang mahigpit na yakap. Dahil siya ay medyo maliit, naramdaman niya ang bigat ng katawan ni Alex. "Sige, okay na, bitawan mo na ako," mahinang sabi ni Debbie. Tumingin si Alex kay Debbie, at napansin niya na ang buong atensyon nito ay nakatuon sa kanya. "Alex, bitawan mo siya." Lumingon si Alex sa pinagmulan ng boses. Nakita niya ang isang magandang babae na may maikling buhok na may estilo, ang nakatingin sa kanilang dalawa. Nang tumingin na si Alex dito, para titigan kung sino ito, mabilis itong lumingon sa iba. Bumaling siya muli kay Debbie. Nang makita niya si Debbie, ang mukha nito ay puno na ng pagsususpetsa. Ang magandang babae ay tumingin muli sa direksyon nila ni Alex at Debbie.
Maingat itong nagmamasid. Sino siya, pagtatanong ni Debbie, na may pagseselos na boses. Si Alex ay medyo nagtataka. Ito ang unang pagkakataon na makita niya ang babae. Pero masaya siya sa kanyang nakikita. Si Debbie ay nagseselos. Bakit kanina pa siya nakatingin sa iyo, wika ni Debbie, habang nakaturo kay Alex. Nakatingin pa rin siya dito, at pinapanood tayo. Tumingin muli si Alex sa babae, nabigla naman ang babae, kaya mabilis itong tumalikod. Nang tumingin na muli si Alex kay Debbie, ang babae ay tumingin muli sa kanila, nang may seryosong ekspresyon. Sigurado, kaya siya nakatingin sa akin, ay sobrang gwapo ko, nakangiti na wika ni Alex. Namilog ang mga mata ni Debbie, at tinanong siya, ano ang palagay mo sa kanya? Medyo nabigla si Alex sa tanong ni Debbie. Nag-isip siya sandali, at ngumiti. Nakaramdam si Debbie ng kaba. Si Alex ay dahan-daang ngumiti ng masama, habang lumalapit kay Debbie, at nagtanong. Labis ka bang nag-aalala sa akin? Sino ang may paki sa iyo? Gusto mo ba siya o hindi? Nahihiyang sabi ni Debbie. Kung sa palagay mo, na mas gusto mo siya kaysa sa akin. Sige, sumama ka sa kanya. Aalis na ako. Naghahanda na si Debbie para umalis at iwan si Alex. Medyo nabigla si Alex. Hindi niya alam na seryoso na pala si Debbie. Hindi na naglakas ng loob magbiro si Alex, ayaw niya na magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan. Paano ko naman siya may ikukumpara sa iyo? Hinawakan ni Alex ang kamay ni Debbie, at seryosong sinabi. Sa puso ko, ikaw ang pinaka-importante. Totoo, pagtatanong ni Debbie, na may mahinang boses, habang nakayuko. Nabawasan, ang pag-aalala nito. Totoo, tinatanong mo ako kung ano ang palagay ko sa kanya. Para sa akin, ikaw ay mahigit 100 beses na mas maganda kaysa sa kanya. Bakit namumula ang ilong mo? Hindi no, kailan pa namula iyan, sagot ni Alex. Sinuntok ni Debbie ng mahina si Alex at nanggigil. Tumingin siya dito at sinabi. Ang mga salita mo ay maganda pero sino ang nakakaalam kung ano talaga ang iniisip mo? Wika ni Debbie. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Patutunayan ko sa iyo, ngayon din, pagrereklamo ni Alex. Naglakad ito patungo sa magandang babae. Alex, bumalik ka dito, pagtawag ni Debbie. Bakit hindi siya maniniwala, biro lang naman iyon, sa isip ni Debbie. Pero ang babaeng may maikling buhok, ay mukhang sikretong may gusto kay Alex. Hindi lumilingon si Alex sa narinig na tawag ni Debbie. Nagpatuloy siya sa pagpunta sa di kilalang babae. Dahil nakita ng babae na patungo si Alex sa kanya, siya ay nagpanik. Tumingin siya sa kaliwa at kanan pero natarante na siya, hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Nang malapit na si Alex sa kanya, wala na siyang ibang pagpipilian. Kaya naman mabilis itong tumalikod at tumakbo papalayo, para umiwas sa mga hindi magandang sitwasyon, na maaaring mangyari. Dahil sa mga nakita ni Alex. Sa isip niya, hindi ko inaasahan na isa siyang sensitibo. Hindi man lang siya naglakas ng loob tumingin sa akin. Mukhang matagal na niya akong inoobserbahan ng palihim. Kung hindi naging kami ni Debbie, baka nagkaroon pa kami ng chance. Pero ngayon ay magkasintahan na kami ni Debbie. Sa hindi kalayuan, isang grupo ng mga lalaki ang nakakita sa mga pangyayari, at nagsimulang mag-usap-usap. Nagkakagusto siya sa talunang iyon, wika ng isang lalaki. Mas nakahihigit ako sa kanya, bakit wala akong swerte, katulad ng sa kanya, wika muli ng isa pang lalaki. Malamang na ang iyong pamilya ay maayos. Paano ka nagkagusto sa ganyang klase ng tao? Dagdag pa ng isang lalaki. Nang makita ng mga lalaki na nakatayo si Alex sa tabi ng magandang babae, nakaramdam sila ng inggit. Nang makalapit na si Alex sa babae, kailangan niyang magpaliwanag sa babaeng ito, sa lalong madaling panahon, para hindi ito maging komplikado. Hindi ko alam ang pangalan mo. Pasensya na, pero kailangan mong malaman ito. Mayroon na akong kasintahan, kaya hindi na ako maaaring makipag-date sa iba. Sana ay tumigil ka na sa pagsunod. Nang masabi na ni Alex ang lahat, naramdaman niya na, ang mga sinabi niya, ay makatwiran. Ang babae ay hindi gumagalaw sa kanyang kinatatayuan.
Hindi kaya dahil ayaw pa niyang sumuko, kahit na ipaliwanag ko na sa kanya ng maayos. Sa isip ni Alex. Please. Nagsimulang magsalita si Alex, habang inaabot ang kamay nito. Gusto niya itong humarap para makita ang mukha nito. Hindi inaasahan ng babae na sasabog ang kanyang galit, katulad ng isang pusa, na naapakan ang buntot nito. Bitawan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Itinulak ng babae si Alex, at tumingin ito ng may pagkadismaya. Gusto ko sabihin sa iyo, na imposible na maging tayo. Natulala si Alex, pagkatapos niyang magsalita. Sobrang ganda nito. Medyo maliit ang mukha, medyo may malaking itim na mata, at maganda ang pananamit nito, na ayon sa uso. Ano ang pinagsasabi mo? Baliw ka ba? Bakit ka nagsasalita ng mga kung ano-ano sa akin? Sino ka? Sino ang may gusto sa iyo? Baliw ka na, wika ng babae, habang nakatingin kay Alex. Kanina ka pa nakatingin sa akin, pag-aalangan na sabi ni Alex, na medyo nabigla, at namumula sa kahihiyan. Tumitingin ako sa iyo. Sigurado ka ba, masaya nitong tawa? Itinulak niya si Alex, at lumapit kay Debbie. Hindi ako ang tinitingnan niya, pagtatanong niya sa sarili. Nawala si Alex sa kanyang pag-iisip, at nakaramdam ng matinding kahihiyan. Napakamot siya sa ulo, habang sumusunod sa likod ng babae. Ang magandang babae, ay naglakad patungo kay Debbie, at nagbigay ng kaunting ngiti. Maingat siyang tumingin sa mukha ni Debbie at tumango. Tamang-tama siya, sa isip nito. Inilabas nito ang kanyang business card mula sa kanyang wallet, at iniabot kay Debbie. Hello, ako nga pala si Janice Campbell. Ito ang aking card. Naisip ni Alex ang mga pinagsasabi niya sa babaeng ito kanina. Sobrang nakakahiya talaga, masyado siyang naging pabaya. Medyo napaatras si Debbie. Hindi niya inaasahan na may lalapit sa kanya, at kakausapin siya. Magalang na kinuha ni Debbie ang card, at binasa ito. Janice Campbell, Professional Manager of Sunshine Music Company. Napukaw mo ang pansin ko, nang una kitang makita. Napakaganda mo. Bumubuo kami ng isang grupo ng mga babae, katulad ng Rocket Girl. Umaasa ako na mapapabilang ka sa aming company. Paliwanag ni Janice, habang nakangiti. Ako. Pagtatanong ni Debbie, habang nakaturo sa kanyang sarili. Iniimbitahan siya ni Janice para maging isang celebrity. Sa sarili niya, hindi totoo ang mga ito. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ang business card mo ba, ay totoo? Hinila ni Alex si Debbie papunta sa kanyang likuran. Natatakot siya na baka lukohin lang nito si Debbie. Tumingin si Janice kay Alex. Sa pagtingin ni Alex sa mata ni Janice, medyo na-guilty ito. Masyado siya naging makasarili nang sabihin ang mga salitang iyon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede kang mag-research sa internet. Suggest ni Janice. Normal lang na maghinala siya sa akin. Masasabi rin niya na si Alex ay kasintahan ni Debbie. Si Alex at Debbie ay nag-research sa internet, at nakakuha sila ng information tungkol sa Sunshine Music Company. Si Janice nga ay isang manager. Pasensya ka na sa mga nangyari. Humingi si Debbie ng patawad sa mga nagawa ni Alex. Wala akong alam na kahit ano, kaya hindi ako makakasali sa inyong grupo. Ayaw ni Debbie tumanggi, pero isa siyang bata na lumaki sa isang maliit na bayan, na walang alam na kahit anong talento. Huwag kang mag-alala. Ikaw ay nasa standard at tamang-tama. May alam ka naman tungkol sa Rocket Girl, tama? Paliwanag at tanong ni Janice. Sa palagay ko ay mayroon kang potential na maging isang sikat na singer. Makakaasa ka na sasanayin ka namin ng gusto. Pangungumbinsi ni Janice. Gusto mo bang subukan? Isa itong bihira na pagkakataon. Kung palalampusin mo ito, pagsisisihan mo ito habang buhay, dagdag pa ni Janice. Habang tumitingin siya kay Debbie, mas lalong gusto niya ito mapasama sa kanilang kumpanya. Nag-aalangan si Debbie. Hindi niya alam kung ano ang kanyang kinatatakutan. Napahawak siya sa kanyang damit, at nag-aalangan sa pasya na kanyang mabubuo. Bakit hindi mo subukan? Wika ni Alex. Nagdesisyon si Alex para kay Debbie. Sa nakitang ekspresyon ni Alex, alam niyang gusto ni Debbie na subukan ito. Medyo nanginginig si Debbie, na tumingin kay Alex. Gusto mo bang sumama? Gusto ko na ikaw ang magsabi nito sa akin. Tanong ni Janice kay Debbie.
Tumingin si Debbie kay Janice at marahang tumango. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.